Hanggang saan aabot ang isang desperasyon? Para sa pamilya, kaya mo bang magsakripisyo para sa ikagiginhawa nila? Sa kaso ni Yishang, ang kanyang pamilya ay baon sa utang at para iyon ay mabayaran ay sinakripisyo ang kanyang buhay. Pero iyon nga ba talaga ang dahilan? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Wang Yishang. Ang pamilya ni Wang Yishang ay ilang taon nang nanirahan sa Kaohsiung, Taiwan at masasabing may kaya sa buhay. Si Yishang ay isang negosyante at nagmamay-ari ng isang iron factory na masasabing madiskarte pagdating doon at kumita ng halos 1 milyong New Taiwan dollars sa loob lamang ng ilang taon. Late 1990s, nang siya ay nakabili ng isang bahay na mayroong 3 palapag kung saan nanirahan ang pamilya Wang na mayroong 6 na miyembro. Taong 2006, si Yishang ay kumuha ng loan para bumili ng equipment at ilipat ang kanyang iron factory sa kanyang bagong address. Matapos na nakuha ang pera, ang kanyang negosyo ay biglang bumagsak. Pagsapit ng 2010, ang factory ay tumatakbo pa din ngunit sa presyong palugi. At sa patuloy na pagkalugi, taong 2013, nang ang mag-asawang Wang ay wala nang nagawa kundi ang ibenta ang nabili nilang bahay para makabayad sa utang. Ang asawa ni Yishang na si Bao Mei ay kinailangan ng maghanap ng trabaho at ang kanilang mga anak ay kailangan din nilang ilipat. Dumating ang 2014 at ang sitwasyon ng pamilya ay palubog pa din na unti-unti nang tumutupok sa katatagan o kaisipan ni Yishang. Kaya para kahit papaano ay gumaan ang sitwasyon, ay madalas na mag-imbita ng mga kaibigan para sa isang mahaba-habang inuman. November 27, 2016, si Yishang ay katakatakang hindi pa din nakakauwi. Siya ay mayroon ng daily routine na nagbubukas ng factory ng alas 8, magluluto ng sarili niyang tanghalian at magsasara ng factory ng alas 6 na ng gabi para umuwi na for dinner at magpahinga. Gayunpaman ang araw na yon, medyo katakataka na hindi pa siya nakakauwi para mag-dinner. Ang asawa naman ni Yishang na si Bao Mei, bagamat medyo nag-aalala na, inisip nito na baka naroon pa din ito sa factory at nakaupo kasama ng mga kaibigan at nakikipag-inuman. Dumating ang alas 10, ngunit wala pa din si Yishang sa bahay. Hindi din ito sumasagot sa tawag sa cellphone maging sa landline sa factory. Dahil sa lubos ng nag-aalala, ang asawa na si Bao Mei ay tinawagan na ang isang anak para puntahan na si Yishang sa factory. Pagkalipas ng 10 minuto, ang anak ay nakarating na sa gate ng factory at nakita ang truck ni Yishang na nakaparada pa din sa loob, na ang ibig sabihin ay nasa loob pa din ng factory si Yishang. Sinubukan ng anak na tawagin ng ama, ngunit walang sumasagot sa loob. Kaya bumalik ito ng bahay para kuhanin ang spare key ng factory at saka bumalik kasama na ang inang si Bao Mei para buksan ang pintuan ng pabrika. Pagpasok sa loob, nakita ng mag-ina na ang factory ay sobrang gulo. Napakadaming mga bagay sa sahig ang nagkalat, pero ang pinakapumukaw sa kanilang atensyon ay ang isang lalaking naka-white t-shirt at black pants na nakahiga ng patagilid sa sahig. Ang mga kamay at pulso nito ay nakatali sa isang upuan gamit ang isang dilaw na plastic na lubid at ang lalaking iyon ay si Yishang. Sa nakita na ito, ang anak naman ay agad na tumawag sa pulis at pasigaw na sinabi sa linya, quote, "Tinaga ang aking ama," at mukhang hindi na siya humihinga. Pagdating ng mga pulis, marami ng tao ang nagkukumpulan sa pabrika, kaya sila ay medyo nahirapan na makarating sa crime scene. Hindi na sila nag-abalang tumawag pa ng ambulansya dahil si Yishang ay kumpirmadong patay na. Ang time of death ay sa nakalipas na 8 oras. Sa crime scene, ang mga pulis ay nakakita at kinolekta ang 7 iba't ibang bote ng alak, 3 disposable plastic cups,
2 pares ng baso at 4 na bukas na dilatang pulutan na ang ibig sabihin si Yishang ay mayroong kasama na maaring ang may kinalaman sa nangyari sa kanya. Bukod pa rito, natagpuan din ng pulisya ang mobile phone ni Yishang na basag na. Ang landline sa factory ay nakitang putol naman ang kable. Isang sirang telebisyon at isang stainless steel na palayok din ang nakita sa crime scene. Sa pinangyarihan at sa isang sulok naman na wala pang 2 metro ang layo mula sa bangkay ni Yishang ay naroon naman ang murder weapon na isang kitchen knife na mayroong bahid ng dugo at buhok. Sa patuloy na investigasyon, ang mga otoridad ay nagtanong-tanong naman sa mga tao sa area at sa mga empleyado at security guard ng factory na nagsabi na bandang 8:00 ng gabi, mayroong nagbukas ng rolling shutter door ng factory. Inakala nito noon na si Yishang ang gumawa nun, pero dahil patay na si Yishang ng oras na yon, kung sino man ang nagbukas ng pinto ay makikita ang bangkay ni Yishang, pero wala namang nag-report sa pulis ng oras na yon. Ayon sa autopsy, si Yishang ay namatay dahil sa hypovolemic shock at ang tinatayang oras ng pagkamatay ay bandang 10:00 ng umaga noong November 27. Mayroong hindi bababa sa 38 na tama ng kutsilyo sa kanyang katawan. Nasa 18 sa mga sugat na ito ay mababaw na sugat lamang na tila ba sa una, ang salarin ay mayroon pang hesitasyon. Ang natitirang mga sugat naman ay idinulot ng matinding puwersa kung saan ang ilan sa mga ito ay tagos hanggang buto pa. Base sa mga nakita sa crime scene, tila obvious na ang nangyari. Si Yishang ay nag-imbita ng 2 kaibigan para mag-inuman kung saan kalaunan ay nauwi sa argumento at pag-aaway kung saan si Yishang ay itinali sa upuan at halinhinang pinagsasaksak. Sa naging tsorya na ito, ang unang tumutol ay ang isang anak na babae ni Yishang. Ayon dito, bagamat ang ama ay malakas uminom, kung pagbabatayan ang oras ng pagkamatay na 10:00 ng umaga, ang factory na mga oras na yon ay in operation. Dahil mayroong safety risk sa pagpapatakbo ng makina, si Yishang ay never na uminom sa umaga o ang mag-imbita ng sinuman habang tumatakbo ang pabrika. Natuklasan din sa autopsy na ang katawan ni Yishang ay walang anumang sign ng struggle o defensive wounds. Kung sasabihin na maaaring sobrang lasing ito nang nangyari ang krimen, hindi iyon isang dahilan para siya ay mawala ng kakayahan na manlaban. Isa pa, ang mga nakuhang items sa crime scene tulad ng tasa, bote at kutsilyo, maging ang sirang telepono ay walang anumang nakuhang fingerprints. Kung ang mga nagiinuman nga ay nagkainitan, at ang nangyaring pagpaslang ay dala ng heat of the moment lamang, bakit sobrang linis ng crime scene? Maaari kayang ang crime scene ay staged? Base sa investigasyon, ang salarin ay kilala ni Yishang, kaya ang naging focus ng pulis ay ang kanyang mga kakilala at sinuri ang contact list sa phone ni Yishang kung saan 2 maaaring suspects ang lumutang. Isang 57 anyos na may apelyidong Wang at palayaw na Big Head at isang lalaking may apelyidong Chen at palayaw na Sausage ang naging primary suspects. Ang 2 lalaki ay parehong naging empleyado ng iron factory. Sinasabing si Big Head ay nanghiram ng pera kay Yishang, pero iyon ay hindi naman ito binayaran. Sa utang na ito, umaga ng November 24, nang pumunta si Yishang sa bahay ni Big Head at siningil ito, na nauwi naman sa pagtatalo at pang-iinsulto. Nang umuwi ng bahay si Yishang, ito ay nasa masamang mood pa din at nagmumura. Bagamat walang nakakaalam ng eksaktong halaga ng utang ni Big Head kay Yishang, ang pagkakautang na ito ang maaaring motibo. Sina Big Head at Sausage ay kilala din bilang mga manginginom at bago nagkagalit ang tatlo, ang 2 ay kabilang sa ilang mga iniimbitahan ni Yishang na uminom kapag tapos na ang operasyon at trabaho sa factory. Simula noong November 27 na araw ng krimen, wala ni isa sa kanila ang nakita sa kanilang tahanan. Papalaki ng papalaki ang posibilidad na sila nga ang killer, na noong araw na iyon ay maaaring inimbitahan ni Yishang sa pabrika para pag-usapan ang utang na nauwi sa away at patayan.
Nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamilya ni Big Head habang ilang opisyal naman ang nagsagawa ng search para makita si Sausage. Gabi ng December 1, si Big Head ay kusang loob na nakipag-ugnayan sa mga pulis. Siya ay sinamahan ng kapatid na babae at nagpaliwanag ng panig nito. Ayon kay Big Head, noong nakaraang 2 buwan, siya ay humingi kay Yishang ng 50,000 New Taiwan dollars dahil si Yishang ay actually may utang sa kanya na 40,000 kasama ang interes bilang kanyang sahod. Ibig sabihin, ang pera na iyon ay ang atraso ni Yishang sa kanya dahil hindi pa nito nababayaran ang kanyang sahod, kaya siya ay walang motibo na gawin ang krimen. Isa pa, matapos na umalis sa iron factory, si Big Head ay natanggap sa isang seafood factory kung saan siya naroon kasama ang mga katrabaho na magpapatunay bilang kanyang alibay noong panahon na nangyari ang krimen. Kinabukasan December 2, ang pangalawang suspect na si Sausage ay nakita na ng pulis. Siya ay mayroon ding matibay na alibay. Bukod sa mga alibay, sina Big Head at Sausage ay hindi nakita sa anumang CCTV camera sa loob ng layong 200 meters na radius mula sa factory. Kaya silang dalawa ay parehong cleared na. Dahil dito, ang pulis ay muling on wonder kung ang iniisip na inuman ay nangyari talaga o katulad ng crime scene, ang sinasabing inuman ay staged din. December 4, lumabas sa autopsy na si Yishang ay hindi naman lasing o lango at mayroong nakitang iba't ibang level ng droga sa sistema nito. Dito na naging malinaw na ang crime scene ay staged. Walang nangyaring inuman, walang nangyaring bangayan at si Yishang ay pinatulog lamang saka itinali sa upuan bago pinagsasaksak ang katawan. Sa konklusyon na ito, mas lumiit ngayon ang bilang ng mga sospek na maaaring imbestigahan ng pulisya. Noong oras na nangyari ang krimen, walang sino man ang maaaring makapasok sa pahingahan ng factory at ang maaari lamang na makapagpainom ng droga o pampatulog kay Yishang ay ang talagang malalapit sa kanya. Ang bagong mga sospek ngayon ay ang kanyang kapamilya at sa kaalaman na sila ay baon sa utang. Ang maaari at obvious na motibo ay may kinalaman sa insurance. Kaya ang pulisya ay chinek kung mayroon sa pamilya ang mayroong insurance sa pangalan nito. Lumabas na mayroon nga kung saan si Yishang ay mayroong siyam na life insurance policies na mayroong total coverage na 12 milyon. Ang ilan sa mga ito ay expired na at ang 3 ay kinuha noong 2016 kung saan 2 sa mga ito ay kinuha noong November 19 at November 24 na wala pang 10 araw bago ang krimen. Sa impormasyon na ito, ang pulisya ay muli namang sinuri ang mga CCTV cameras at sa pagkakataon na ito ay nag-focus kung sino man sa pamilya ang mahahagip ng kamera. Matapos magsuri frame by frame, isang miyembro ng pamilya ang nakita sa 4 na magkakaibang kamera noong umaga sa isang intersection malapit sa factory. At iyon ay walang iba kundi ang asawa ni Yishang na si Bao Mei. Alas 8:43 ng umaga nang unang lumabas si Bao Mei sa kamera at tumungo sa pabrika sakay ng motorsiklo. Pagkalipas ng halos 5 minuto, alas 8:48 naman nang siya ay nakitang muling umalis ng mag-isa. Alas 8:53 ng umaga nang muli siyang lumabas sa kamera sa ikatlong pagkakataon at muling sumakay papunta sa pabrika. Pagkalipas ng 50 minuto, alas 9:41 ng umaga, saka lamang siya nakitang umalis sa huling pagkakataon. Kung si Bao Mei talaga ang pumatay, siguradong siya ay magkakaroon ng mantsa ng dugo sa damit at kakailanganin ng pagtatapunan ng namantsahang damit. Kaya ang pulisya ay muling sumuri ng karagdagang mga CCTV camera. Matapos ng pagsusuri, si Bao Mei ay nakita umuwi sa bahay bandang alas 9:45 ng umaga. Pagkatapos noon bandang alas 11:35 naman, nang siya ay muling nakita na suot ang kaparehong kapote at tumungo sa isang welfare organization. Sa video ay makikita ang isang asul na plastic bag na nakalagay sa paanan ng kanyang motor na inisip ng pulisya na maaaring ang pinaglagyan ng damit ni Bao Mei na mayroong mantsa ng dugo.
Sa kasamaang palad, hindi na nasundan pa ng CCTV cameras ang naging kilos ni Baumei at matapos pa ng 40 minuto nang muli siyang nakita na wala ng asul na plastic bag na dala-dala. Si Baumei ay pinuntahan ng pulis at kwestyon kung saan nila pinakita dito ang mga kuha ng CCTV at ayon kay Baumei, bago siya umalis ng bahay, si Yishang ay humiling sa kanya na pumunta ng pabrika para tumulong na magkumpuni ng ilaw. Pagpunta sa pabrika ay natuklasan nilang nasunog lamang ang ilaw, kaya siya ay umalis at pumunta sa isang tindahan ng hardware para bumili ng ilaw. Bumalik siya sa pabrika, dala ang mga bumbilya at pagkatapos ikabit iyon ay saka lamang tuluyang umalis. Pagkatapos, alas 11:35 naman nang muli siyang umalis para mamalengke at nagdala ng isang asul na plastic bag para paglagyan ng mga pinamili. Gayunpaman, pagkatapos maglakad-lakad sa palengke ay wala naman siyang nakitang produkto na kabili-bili, kaya siya ay umuwi na lamang at nawala ang plastic bag habang nasa daan. Nang tanungin naman kung bakit hindi niya sinabi sa kanila iyon noon, ikinatwira ni Baumei na elementarya lamang ang natapos niya at sa makatuwid ay walang sapat na pinag-aralan para malaman o mapagtanto na ang anumang maliit na detalye ay makakatulong sa paglutas ng isang krimen. Sa narinig na iyon, ang mga pulis naman ay medyo natigilan. Gayunpaman ay patuloy na nag-imbestiga. Natuklasan nila na si Baumei nga ay bumili ng 3 bumbilya, pero natuklasan din nila na ito ay mayroong insomnia at umiinom ng sleeping pills na naglalaman ng isang droga na kapareho ng droga na nakita sa sistema ni Yishang. Bukod pa dito, ang kapote na nakitang suot ni Baumei sa CCTV ay kakabili lamang nito noong panahon ng krimen, na isang katakataka dahil mayroon na siyang pagmamayari ng kaparehong kapote. Bakit siya bibili ng kapareho nito? Maari kaya na sa ginawa kay Yishang dahil tumalsik ang dugo doon, kinailangan niya itong i-dispose at para maiwasan ang suspisyon ay bumili ng kaparehong kapote. Napag-alaman din na ang favorite na pastime ni Baumei ay shopping. Noon lamang 2015 hanggang 2016, siya ay bumili ng mga diamante at singsing at nagkaroon ng utang sa credit card na nagkakahalaga ng 630,000 na isang malaking posibilidad para maging motibo ng krimen. Kailangan niyang bayaran ang utang at iyon ay mababayaran lamang sa pamamagitan ng perang makukuha sa insurance. Base sa oras kung kailan namatay si Yishang, si Baumei lamang ang mayroong pagkakataon na gawin yun. Kaya ang pulisya ay desididong siya ay hulihin na. December 19, nang si Baumei ay tuluyan ng inaresto. Siya ay todo tanggi pa din, ngunit ang lead investigator ay madiskarte at nagawa siyang paaminin. Bumili ito ng kaparehong plastic bag na nakita sa CCTV at ipinakita iyon kay Baumei at sinabi na nakita na nila ang ebidensya. Si Baumei ay nasyak at kalaunan ay umami na din. Sinabi ni Baumei na siya nga ang pumaslang sa asawa, pero ayon din sa kanya, ang kanyang ginawa ay dahil sa kahilingan ng kanyang mismong asawa. Ayon kay Baumei, nang binili ni Yishang ang bahay noong dekada 90, ito ay nangutang sa bangko ng halos 2 milyon. Kalaunan dahil sa ginawa nilang pag-relocate at pag-expand ng pabrika at pagbili din ng sasakyan, sila ay muling nag-loan ng karagdagang 3 milyon. Biglang bumagsak ang negosyo at naging imposible na mabayaran ang mga utang nila. Mas lumala ang kanilang pamumuhay kung saan dumating sa punto na sila ay hirap na hirap ng tustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya si Yishang ay muling nangutang. Pagsapit ng 2016, ang utang ng pamilya ay umabot na sa 6 na milyon at dumagdag pa sa utang na ito ang pagkakaroon ng sakit ni Yishang. Dahil sa trabaho sa factory, na trabaho na nito simulat sa pool, si Yishang ay nagkaroon ng spinal inflammation at shoulder bursitis. Ito ay umiinom lamang ng painkillers para maibsan ang sakit dahil nakabili na noon ang insurance policy simula noong 1994. Si Yishang ay lumapit kay Baumei
at humiling dito na muling kumuha ng life insurance at humiling din na tapusin na nito ang kanyang buhay. Sa pamamagitan nito ay matatapos na ang paghihirap niya sa sakit at maiaahon pa ang pamilya sa kahirapan. Noong March 17, 2016, nirenew ni Baumei ang 1 milyong insurance policy na nakapangalan kay Xiang. Pagkatapos noong November 19 at November 24, pumunta ang dalawa sa magkahiwalay na kumpanya upang i-renew ang karagdagang mga insurance policy para sa accidental death na nagkakahalaga ng 2 at 3 milyon. Dumating ang November 27. Bago umalis ng bahay, inutusan ni Xiang si Baumei na magkita sa pabrika matapos ng alas 8. Bandang alas 8:34 ng umaga, inilagay ni Baumei ang 6 na tableta ng sleeping pills, 3 bote ng beer, 1 pambukas ng bote, ilang dilaw na plastic na lubid at 1 pares ng kulay abong guwantes na cotton sa 1 itim na plastic bag at nagmamadaling pumunta sa pabrika. Bandang alas 8:43 ng umaga, pumasok si Baumei sa break area. Doon niya pinainom si Xiang ng sleeping pills at pagkatapos uminom ay inutusan na pumunta sa tindahan at bumili ng 3 bumbilya. Pagkaalis ni Baumei, si Xiang naman ay sinira ang kanyang cellphone. Pinutol ang kordon ng landline, pinagtutumba ang furniture at appliances at ikinalat ang mga bote ng alak, tasa, magasin at iba pa sa sahig. Bandang alas 8:53 ng umaga, nang bumalik si Baumei sa pabrika at ng mga sandaling iyon ay nagsisimula ng maramdaman ni Xiang ang epekto ng mga sleeping pills. Hiniling ni Xiang kay Baumei na kumuha ito ng kutsilyo sa kusina at matapos makuha iyon, si Xiang ay humiga na at tinangkang magpakamatay. Ginamit nito ang kutsilyo sa katawan, gayunpaman dahil sa takot sa sakit, ang unang 18 pagtatangka ay mababaw lamang. Dahil doon, pikit mata nitong muling ginamit ang kutsilyo sa sarili at itinarak iyon ng sobrang lakas sa likod ng leeg at ulo ng nasa halos 20 beses. Sa pagkamatay ni Xiang, si Baumei naman ay nagsuot ng gloves at gamit ang dilaw na plastic ropes ay itinali ang asawa sa silya. Pinunasan niya ang mga ginamit para matanggal ang fingerprints at pagkatapos ay inilagay niya ang mga guwantes, pambukas ng bote at iba pang mga gamit sa asul na plastic bag at umalis ng pabrika. Pag-uwi ng bahay, siya ay agad na nag-shower at nagpalit ng damit. Inilagay niya ang kanyang isinuot sa parehong plastic na inilagay sa isang malaking asul na bag. Siya ay nagmaneho papunta sa isang intersection kung saan niya itinapon ang may bahid na dugong raincoat sa isang truck ng basura habang iyon ay nakaparada at bago umuwi ay bumili ng kaparehong kapote. Sa inamin na ito ni Baumei, meron naman napansin na katakataka ang pulisya. Una na dito ay si Xiang. Uminom ito ng pampatulog at kasama ng sakit nito sa buto, paano nito nagawang saksakin ang sarili ng sobrang lakas sa likod ng leeg at ulo. Hindi din nila gets kung bakit kinailangan pa nitong utusan si Baumei na bumili ng bumbilya para ayusin ang mga light bulbs. Kung talagang may balak ito sa sarili, bakit kailangan pa nitong palitan ang sirang bumbilya? Ang mga haka-haka na ito ay agad namang nasagutan ng isang nakaraan ang nahuklat nila sa pamilya. Taong 1978, sina Baumei at Xiang ay nagkaroon ng isang anak na babae na nagngangalang Shufeng. Siya ang pangalawa sa magkakapatid na sa kasamaang palad ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Dahil dito ay nahirapan itong makatapos ng high school at matapos graduate ay nagtrabaho sa isang factory. Unfortunately, matapos tumuntong ng 25, ang kondisyon ni Shufeng ay lumala. Madalas itong magnakaw ng pera, uminom ng marami araw-araw at madalas na sumisigaw sa mga estranghero. Dahil dito, si Shufeng ay pinahinto sa pagtatrabaho sa pabrika para ito ay mas masubaybayan at regular na dalhin sa ospital para sa treatment. Ang treatment na ito ay dumagdag naman sa financial problem ng pamilya na nag-udyok kay Xiang na kamuhian ang anak at madalas nasaktan ito at pinipilit na lumuhod bilang parusa. Dahil dito ay madalas na umalis o tumakas si Shufeng sa bahay, na kalaunan ay bumabalik din naman. Noong August 2, 2013,
Muling tumakas si Shufeng at sa pagkakataong ito ay hindi na bumalik. Kinabukasan ng bandang alas 7 ng umaga, nang natagpuan ang bangkay ni Shufeng malapit sa isang tulay na 1.5 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Natagpuan ang katawan nito na nakahiga ng patihaya sa damuhan sa posisyong nakabukaka. Ang t-shirt at bra ay nakataas at ang pantalon at pang-ibabang panloob ay nakababa, na sa unang impresyon ay malinaw na isang kaso ng panghahalay. Gayunpaman sa ginawang pagsusuri, walang nakitang semilya o pagpunit man lang sa kasalanan nito. Bukod doon, ang tiyan nito ay naglalaman ng napakaraming methanol alcohol na sa sobrang dami, ang natukoy na cause of death ay acute methanol poisoning leading to severe methemoglobinemia. Bukod pa rito, isang unknown substance pa ang natagpuan sa sistema nito. Bilang si Shufeng ay kilalang isang manginginom, inakala ng pulisya na uminom ito ng industrial alcohol ng gabing yon na ikinamatay nito. Hindi tumutol ang mga magulang ni Shufeng sa paliwanag na ito at hindi din nakitaan ng anumang desperasyon para sa investigasyon, kaya ang nangyari kay Shufeng ay agad na isinara bilang isang aksidente. Sa nakuhang history na ito at sa nangyari kay Yishang, mas lalong lumakas ang hinala ng mga pulis. Lumabas na noong October 2000, ang mag-asawa ay kumuha ng insurance policy sa pangalan ni Shufeng na nagkakahalaga ng 500,000 at isa pang policy para sa accidental death na nagkakahalaga ng 2 milyon. Si Baomei ay nakalagay na beneficiary na agad namang na-claim ang mga pera. Ang mga pulis ay muling nag-interview ng mga kapitbahay ng pamilya kung saan ang mga ito ay nashock nang nalaman ang nangyari kay Shufeng. Dahil ayon sa mga ito, ang sinasabi ni Baomei na ikinamatay ni Shufeng ay drowning at hindi alcohol poisoning. Dahil dito, ay muli nilang inimbestigahan ang kaso ni Shufeng. Bagamat 3 taon na ang lumipas at itinuring na aksidente, ang toxicology sample ay nagawang i-preserve kaya iyon ay muling ipinasuri. Matapos ng ilang buwan nang lumabas ang resulta at ang unknown substance na nakita noon ay natukoy na isang brodifacium na ginagamit bilang panlason sa daga. Sa pagkakataon na ito, ang naging cause of death ay ang rat poison na inihalo sa alcohol. Sa resulta na ito, ang mga pulis naman ay nagprint ng mga larawan ni Baomei na ipinakita sa mga staff ng ilang tindahan ng chemical at pharmacy sa lugar sa pag-asa na mayroong makakilala kay Baomei na bumili ng lason sa daga. Tila pumanig sa kanila ang pagkakataon dahil noong panahon na yon, isang butika lamang ang nagbebenta noon ng brodifacium sa lungsod. Tila nagkataon din na si Baomei ay isang regular na customer doon dahil doon ito madalas na bumili ng sleeping pills. Isang empleyado ang malinaw na nakaalala na noong summer ng 2013, si Baomei ay bumili ng isang pakete ng brodifacium at nagsabi na nagkaroon ng napakaraming daga sa kanilang bahay. Si Baomei ay muling kwestiyon at katulad noong una ay todo deny sa kinalaman sa nangyari sa anak niya. Sinabi nito na hinalay at pinaslang si Shufeng at sinisi pa ang pulisya sa maling paghawak ng investigasyon. Gayunpaman ang mga sinabi niya na ito ay ibang-iba sa mga una niyang sinabi na sa patuloy na interogasyon, March 9, 2017, nang siya ay tuluyan ng umamin sa pagpatay sa anak na si Shufeng, maging sa asawang si Yishang, at katulad ng hinala ng pulisya, ang kanyang motibo ay para makakuha ng pera. Ayon sa ginawang pag-amin, ang mental health ni Shufeng ay bumagsak ng husto noong 2011 at katulad ng nabanggit ay madalas na magnakaw ng pera, uminom at sumigaw sa harap ng mga kapitbahay araw-araw ng gusto ko ng lalaki. Ang mga ginagawang ito ni Shufeng ay talagang kahiya-hiya sa asawang si Yishang na ayon kay Baomei ay nagsabi na gusto nitong sakalin si Shufeng. Kalauna natuklasan ng mag-asawa na ang dahilan kung bakit madalas na umalis ng bahay si Shufeng ay dahil ito ay nalinlang ng ilang mga kalalakihan na makipagkita at makipagtalik sa mga ito. At ang pananamantalang ito ay patuloy na nangyayari kahit ito ay may regla. Sa halip na magalit sa mga lalaki, ibinunto ni Baomei ang sisi sa anak.
Dahil sa mental illness nito, ang pagpapagamot dito ay isang malaking pahirap sa pamilya. Idagdag pa na sa nagdaang higit 10 taon, siya ay nagsilbing isang caretaker ng anak. At ngayon naman na si Shufeng ay napagsasamantalahan sa labas, naisip niya na kung ano ang mangyayari kung iyon ay mabubuntis. Bukod sa kahihiyan na idudulot noon sa pamilya, papaano pa kung ang bata ay mamamana ang sakit sa isip ng ina? Tiyak na iyon ay mas lalong magpapahirap at dadagdag sa financial burden ng pamilya. Sa isipin na ito, simula noong May 2013, sinimula ng pagplanuhan ni Baomei ang pagpatay kay Shufeng. July 2013, pumunta siya sa butika at bumili ng lason sa daga na hinalo niya sa ilang mga inumin at naghintay ng pagkakataon na maisagawa ang plano. August 2 ng bandang alas 11:75 ng gabi, si Shufeng ay muling nagkaroon ng episode at nagsimulang magsisigaw na gusto nito ng lalaki at gustong uminom. Ito na ang naging pagkakataon ni Baomei at sinabihan si Shufeng na maaari silang uminom ng isang bote ng alak na kanyang binili na hindi alam ni Yishang. Ang dalawa ay sumakay sa motor patungo sa isang pedestrian sa ilalim ng tulay. Dito na ibinigay ni Baomei ang inumin kay Shufeng na matapos ng 10 minuto ay tuluyang umepekto. Si Shufeng ay bumagsak sa lupa na ang mga huling sandali ay walang kapantay na hirap. Habang pinapanood ng nakatayo at walang pakialam na ina, ang paghihirap ni Shufeng ay tumagal pa ng 10 minuto bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Sa pagkamatay ni Shufeng, ang kasunod na ginawa naman ni Baomei ay ang pag-aayos ng crime scene. Itinaas niya ang bra at t-shirt nito at ibinaba ang pantalon at underwear para palabasin na ang nangyari ay isang sexual assault at murder. Itinapon niya naman ang wala ng laman na bote ng inumin sa kanal malapit sa tulay, saka tumakas. Bagamat hindi naghinala ang pulis na ang nangyari ay murder noon, iyon ay itinuring naman na isang aksidente. Kaya siya ay swinerte at nagawang makuha ang insurance payout ng walang problema noong August 14. Ayon kay Baomei, si Yishang ay walang alam sa ginawa niya at siya ay kumilos ng mag-isa. Pebrero 27 taong 2018 nang ibinaba ng korte ng Kaohsiung ang kontrobersyal na hatol at sentensya ni Baomei. Bakit kontrobersyal? Para sa pagpatay kay Wang Yishang, sa kabila ng inconsistencies at oddities, napagpasyahan ng korte na ang nangyari ay hindi isang kaso ng murder at tinanggap ang orihinal na salaysay ni Baomei. Sa kabila ng malalang kondisyong medikal ni Yishang, ang epekto ng sleeping pills maging ang katakataka nitong pagpapasaayos ng ilaw, napagpasyahan ng korte na ang nangyari ay isang suicide at si Baomei ay tumulong lamang. Bilang resulta, siya ay sinentensyahan ng 3 taon at 2 buwan sa bilangguan dahil sa pagtulong sa isang pagpapakamatay at sa kanyang pagtatangka na gumawa ng insurance fraud. Para naman sa kaso ng anak na si Wang Shufeng, ang korte ay tinanggap ang kanyang confession at sinentensyahan ng 11 taon at 6 na buwan para sa murder at 1 taon at 7 buwan para naman sa insurance fraud. Sa kabuuan, si Wang Baomei ay magsisilbi lamang ng 16 na taon at 3 buwang pagkakakulong. Maaring kayo ay nagtataka kung bakit medyo magaan lamang ang sentensya. Sa panahon ng paglilitis, marami ang hayagang nag-question kung si Yishang ay talagang walang alam sa nangyari sa anak niya. Una na dyan ay ang ilang mga kapitbahay ang nagsabi na narinig na mga ito si Yishang na nagsabi, quote, "Bilisan mo lang at patayin mo na siya." Pangalawa, sinabi ni Baomei na pinagplanuhan niya na ang krimen noong May pa lang, pero noong August 1, na isang araw bago ang krimen, dinala niya ang anak sa ospital para iyon ay ipa-sterilized, na parang ang kakaiba din sa kaso naman kay Yishang sa bumbilya. Bakit mo dadalhin ang anak mo sa ospital para ipa-sterilize kung may bala ka naman na iyon ay i-dispatch sa? Panghuli, isang CCTV ang nakuha mula sa tulay na nagpapakita ng isang tao na nakasakay sa motorsiklo ng mag-asawa. Sinabi ni Baomei na siya ang tao na nasa CCTV na yon, ngunit ang footage ay malabo para masabi kung ang sakay niyo na isang babae o lalaki na maaaring si Yishang. At the end of the day,
Ang lahat ng mga iyon ay espekulasyon at haka-haka lamang. Isa pa, ayon sa mga kapitbahay, ang relasyon ng mag-asawa ay alanganin na at madalas na naririnig ng mga kapitbahay na nag-aaway. Kung magkagayon, tila malabo na akuin ni Baomei ang kasalanan ni Hishang. Higit lalo na iyon ay patay na at siya ang may upper hand. Sa kaso naman ng murder ni Hishang, mayroon ding espekulasyon na hindi lamang siya ang gumawa nun. Isang halimbawa na lang ay ang panganay na anak ng mag-asawa na nakatuklas din ng bangkay at tumawag sa pulisya. Una na dyan ay noong matapos na tumawag sa pulisya, 2 minuto lamang matapos nun, ang anak ay tumawag na sa punerarya para kunin ang bangkay at i-cremate. Hindi lamang iyon natuloy dahil ang pulis ang unang dumating sa crime scene. Pangalawa, sa naging unang mga sospek na sina Big Head at Sausage, ang anak na iyon ang nagturo sa direksyon na iyon ng investigasyon. Pangatlo, ang anak ay isa sa mga beneficiary ng mga life insurances na kinuha ng ama. At ang panghuli, shortly after the murder, legal niyang ipinabago ang kanyang pangalan. Ano man ang papel na maaaring ginampanan ng anak sa pagkamatay ng ama ay mananatiling haka-haka. Dahil si Baomei ay giniit na si Hishang ay nagpakamatay at siya lamang ang kumilos na mag-isa. Kalaunan, si Baomei ay nagpasa ng apela sa kaso ni Hishang kung saan siya ay napagbigyan at June 2019 nang bumaba ang kanyang sentensya mula sa 11 taon at 6 na buwan sa 10 taon na lamang. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!